So ang basang ito ay para sa iyong Setyembre sa pag-ibig mo, sa relasyon, at sa career finances, at gabay din, no? At guidance, no? So titingin tayo ng iyong ng iyong reading. So kung bago ka sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. Ayan. So, sana maging makakuha ka ng gabay dito at insights din sa mga basa sa iyo, no? Para sa iyong Setyembre. Okay, so ito muna. Okay. So, okay, let's go, no? Para po kay Pisces sa buwan ng Setyembre. Oops. May Death in Reverse. Tower in Reverse. Para po kay Pisces. Oops. Eight of Pentacles in Reverse. Aba, panay reverse tayo ngayon na Pisces. So, mamaya explain natin yan. Pero mukhang ano na, no? Andain mong hamon itong Setyembre. So, kuha tayo ng time frame mo, no? Time frame para kay Pisces. Always remember, you have your own free will po, no? So, may time frame ka, 5 days to 5 weeks. No? I-connect natin yan sa tarot at sa mga guidance din. So, kuha tayo dito ng yung angel guidance, spirit guide para po kay Pisces. Kanyang gabay. Chakra clearing. Ayan, si Archangel Metatron. At guidance kay Romance Angel. No? Guidance kay Romance Angel. Oops. Lumilipad. Finances and career. Mukhang nakita natin dyan nagmumula ang problema, no? Nako, buti at nakita mo ang reading na ito, no? At maging gabay sana sa ito. Kita mo pa lang ang Death in Reverse, Tower in Reverse. So makikita mo na medyo nasa top ano ka, sabihin natin matagal mo na tong ano, no, matagal mo ng problema o napapansin na dapat ng pagtuunan ng pansin, no? So unahin natin sa pag-ibig mo at sa relasyon, no? May 5 days ka rito, so sabihin natin ito yung binibigay na araw sa iyo hanggang 5 linggo, no? Ito yung seryosong message para sa iyong love life, no? Kasi mayroon kang reverse dito na Death and Tower in reverse and Eight of Pentacles reverse. Ito yung actually showing na nakikita mo na yung mga challenge talaga to, no? Kasi ito yung parang nagpapakita na sabihin natin na hindi makapag-move on o yung parang umiiwas sa isang malaking changes na sa relasyon, no? O sabihin natin posible ring may uh, nararamdaman ka na hindi na gumagana sa sitwasyon pero pilit pa ring ano no parang pilit pa ring ginagawan ng paraan ang hindi na parang hindi na maayos kung baga magulo na. uh, Sabihin din natin ito yung mga lihim din ng mga problema, booking na pagpipilitan pa rin, parang gano'n, no? Actually, if I'm getting your energy or yung sa persons ninyo, so energy can shift, no? So
Since na kayo pong ano rito, so alamin na pag nag-resonate, just take what resonate po, no? So, medyo sabihin din natin, talagang meron ng hindi pagkakaintindihan ang inyong relasyon, no? Sabihin natin, nasa bingit na ng pagtatapos ang inyong relasyon. Pero one of you, parang takot na harapin yun, no? Parang hindi matanggap. Or gusto pa rin isalba. Tapos, ayan na, naapektuhan ng ang mga kapatid, ang pamilya, no? Lalong lumalaki, especially mga bata, no? Andiyan dyan yung takot mo na harapin ang mga ganyang sitwasyon or sabihin natin ang persons mo. So, sa madaling salita rito, parang pilit nating pinipigilan yung isang kinakailangan ng magbago or sabihin natin kinakailangan na ng pagbabago na hindi mo akalain na yung palang makakatulong sa paglago mo or sa yung growth, no? Ano, I always remember, everything's happen for its reasons, no? Dahil siguradong makakakuha ka ng kaalaman dyan, makakakuha ka ng sandata para sa iyong journey, especially sa pag-ibig mo, no? And then, tignan mo, may Eight of Pentacles in reverse ka rito, no? So, actually, ito yung parang this is not working hard or sabihin natin yung dedikasyon mula sa partner mo o both of you, sabihin natin merong siguro lagi na nangyayari, parang makikita mo na yung nagsasawa ka na sa routine or siya nagsasawa na sa palagi na lang kayong ganyan, palagi na lang kayong away. O kaya may isa sa inyo yung nagpapabiya talaga at hindi na talaga pinahalagan ang growth ng inyong relasyon. Sabihin natin sa mag-boyfriend and girlfriend, no? Hindi lang sa mag-asawa to, kundi siguro sa mga mag-boyfriend and girlfriend. Kumbaga ito yung nagdudulot sa iyo ng stress spices, no? Or sabihin natin kawalan ng growth or pag-unlad. So, sabihin natin, no, pinaka-message ng tarot mo rito yung parang pinapakita na ng baraha dito na harapin mo yung mga seryosong usapan, no? Sabihin natin ano man yung gaano katagal na yung sitwasyon o ugali na hindi na nakakatulong din sa inyong relasyon ay dapat na ring tapusin, no? Or matapos, hindi mo na dapat pipigilan pa kasi nasubukan mo na lahat eh. Parang it's hard na, parang nasa bingit na talaga dahil may eight of ano na rito, no? May tower in reverse ka na rito eh, no? So, hindi na dapat pa pinapatagal pa kasi maraming mas lalong naapektuhan. So, kumbaga, hindi mo na mapipigilan ang ganong ano, no? Ang ganong sitwasyon. So, dapat din dito is maging handa ka na harapin kahit na gaanong kasakit, no? Dahil, by letting it go or sabihin natin, bitiwan na yung relasyon na yan. Kumbaga sabihin mo, siya na rin, no? Malay mo, persons mo, meron na rin, nagpe-flirt na rin sa iba. Kumbaga, it happens for its reasons, no? Parang hindi ka na mahirapan pa. Kumbaga, sabihin din natin, hindi nyo rin siguro naalagaan na mag-usap din ng heart to heart, no? Pero itong sinasabi rito is maging handa ka na humarap sa mga katotohanan maski gaano kasakit. Dahil sa pagkakataon na yan actually, yan yung new beginning mo eh. Diyan ka magsisimula at least alam mo na kung anong gagawin mo. Hindi yung nakatenga ka diyan na mag-aantay ka na mag-aaway uli kayo, no? O kaya naman is para yan din yung makakatulong sa'yo na makapag-start ka from the beginning, no? Na mas makakabuti sa'yo, no? Or maybe the two of you not meant for each other, no? Parang ganon. So, pag nakita naman natin dito sa maybe isang reasons din sa inyo ang finances at career din, no? Ang issue ng inyong relasyon, ang lagi ninyong pinag-aawayan, no? Siguro yan din, trabaho, finances, siguro hindi nakikita na ang persons mo na nag-work hard ka, siya rin, parang hindi nagtatrabaho, walang trabaho, parang ganon, no? So, yan din ang pinagmumulan. So, nakikita din natin. So, ang baraha din when it comes to your finances and career, ay kitang-kita na yan talaga din ang pinakapunot dulo ng inyong hindi pagkakaunawaan
So, dahil may death in reverse ka na, may tower in reverse ka pa. So, ito yung sabihin natin, kawalan ng, sabihin natin, lakas na loob na magbago sa trabaho, or sabihin natin, na dapat mo nang iwanan ang karir na yan dahil hindi ka na masaya dyan, laman ka na ng chismis, ikaw pinag-iinitan, parang siguro hindi para sa iyo din yan, no? So, kumbaga, sabihin din natin, ikaw din, hindi ka inspired sa trabaho na yan, no? Parang, yan yung nagpapa-stop sa iyo, eh, no? Yan yung nagdudulot ng stagnation, especially sa financial mo, no? So, sabihin din natin na maaring matagal mo na rin gustong huminto dyan sa trabaho niya, kaya hindi ka pa makapag-decides, no? Andyan yung medyo takot. Parang din sinasabi na gusto mo rin magsimula ng negosyo, pero may pumipigil sa'yo, or sabihin natin, gusto mo na rin noon pa na maghanap ng mas magandang trabaho. Nakita din natin parang you attempt also na mag-aral ng bagong ano, no, ng bagong i-ano mo yung skills mo, no? Yung mga bagong kasanayan. Pero pinipigilan mo ang sarili mo, no? So may Eight of Pentacles ka rito. Pagdating sa career, ito yung nagsasabi ng kawalan ng discipline o kapabayaan sa isang trabaho na talagang finances and career nga. Kaya siguro asawa mo gagalit, kaya din siguro yung boyfriend mo, hindi mo ay yung girlfriend mo, hindi mo ma-date-date, no? So dahil ano, medyo hindi ka nagtatrabaho siguro, no? Just take what resonate po, no? Naku, ano ba to? May notifications. Wait lang po, ha? Ayan. So, nakita natin ang pinagmulan din, no? Baka hindi mo na mabuhay ang pamilya mo, parang gano'n, no? So, talaga namang ganyan ang buhay, may insidenteng ganyan. Hindi lahat happy, hindi lahat may pera, may ano, no? Yung abundance flow lagi nasa kanya, di ba? Talagang may ganyang ano kalagayan, may ganyang sitwasyon talaga, no? So, siguro ito siguro at kung nag-resonate sa ito, kumbaga swerte mo at napakinggan mo to, at least makakuha ka ng insight, no? Para maganda ang flow ng Setyembre, no? So, makikita mo kaagad din dito yung pinaka-message ng card na binigay sa iyo, no? Kumbaga, sinasabi rin na kailangan mong maging tapat sa sarili mo, no? Hindi lang lagi kailangan ilabas mo rin yung nasa loob mo, no? So, at saka kailangan din sabihin natin na ipagpaliban yung sabihin natin mahilig kang magpaliban ng mga trabaho, no? Kumbaga na-stagnant ang trabaho. So medyo iwasan natin 'yan. Kailangan magbago, no? Yung style sa work, no? O medyo siguro kaya mo nang gawin 'yan pag papaliban mo pa, no? Or sabihin natin na medyo hindi maganda yung style mo sa work na nagiging simula ng away, no? Kumbaga parang ganon. So, nakita mo rito is just take what resonates po, no? This is a general reading, no? So, alam kong very tough ang sitwasyon ng Setyembre. So, uh, thank God at nakapunta ka rito para malaman mo ang sitwasyon at ang dapat mong gawin, no? At ito yung gabay sa iyo ni Archangel Metatron, no? Kara clearing. Kaya tamang-tama ito sa sitwasyon na maaring mangyari sa iyo sa Setyembre, no? Talagang angkop na angkop sa sitwasyon mo. So parang ito yung nagpapakita ng mga blockage sa iyong buhay, no? Sa pag-ibig man o sa career, no? Ito nga nakita natin parehas, no? Career and finances mo, no? Pati yung romance angel daw, yan yung nakakapekto talaga sa relationship, ang career at finances nyo dito, no? So makikita mo rito yung kumbaga
pinapatanggal ang blockage na yon, no? Kumbaga, o sabihin natin, ito yung mga blockage sa buhay mo na dapat mong pagtuunan ng pansin. So, kagaya na may death in reverse ka, no? Kumbaga, ito yung denying na parang nahirapan kang bumitiw sa nakaraan. Or sabihin natin, umiiwas ka sa changes because of the towers dito. Andiyan, kumbaga, it's okay to accept changes, no? Kasi, ano na ngayon no? 2025 na. Kumbaga, ba, kailangan na natin minsang itapon o iwaglit ang lumang style, no? Pati yung pagpapabaya din sa na Eight of Pentacles dito, parang ito yung parang kawalan ng creativity mo, no? Parang hindi ka inspired na sa trabaho mo, no? Baka yan din yung sinasabi na kailangan na ring sigurong i-let go mo dahil hindi ka na masaya at andyan naman na talagang gusto mo na lumipat ng trabaho, no? Bakit hindi mo gawin? Parang ganun ang sinasabi dito, no? At saka yung advice din sa Archangel Metatron, kumbaga ito yung gawin nga yung chakra clearing, no? Yan yung para maalis yung mga negatibong enerhiya at pati yung mga takot na nakikita natin sa yung mga balakid sa mga pinakita nito, no? So, actually sa pamamagitan ng paglinis ng iyong chakras actually, no? Parang mas magiging malinaw ang isipan mo, mas magiging matatag ang iyong damdamin at mas magkakaroon ka ng lakas na loob na gumawa ng desisyon. So, ang advice din dito is parang maglaan ka ng oras para mag-meditate or mag-visualize ka. So, hilingin ang tulong ni Archangel Metatron na gamitin yung kanyang Merkaba Cube, no? Upang linisin ang iyong mga chakras, no? So, isipin mo na habang nagme-meditate ka na inaalis na niya yung takot, galit, at pag-aalinlangan, no? Na humaharang sa iyong pagiging masaya. Mag-meditate ka kahit 3 minutes, no? Just stay silent, pikit mo lang mata mo, no? Tapos say your intentions. Malaking tulong po 'yan. So, nakita din natin dito ang summary ng yung base rito yung sa 5 araw hanggang sa susunod na 5 araw hanggang sa 5 linggo, yan yung panahon ng paghaharap mo sa katotohanan, no? Could be September 5 or let's say within September 5 to 5 weeks, no? Yan yung talagang haharapin mo ang lahat ng totoo. Hindi ka na natatakot. So, andyan din kailangan mo rin bitiwan yung mga hindi na nakakatulong sa iyo, no? Upang syempre makapagsimula ka ng bago, no? Yes, hindi ito madali pero ngunit sa tulong ng ni Archangel Metatron, sa tulong mo rin, no? Yung pati yung lakas ng loob, kaya mong gawin 'yan, no? Kaya mong mapabago yung Setyembre mo. Kasi ito rin ang the tower in reverse din yan. Halimbawa sa relasyon, pag ang pundasyon actually is hindi matatag, walang gaanong love, hindi nadiligan na maayos, kumbaga, syempre malalanta, no? Or sabihin natin, pag ang pundasyon mo is hindi strong, hindi naalagaan ng love ang relasyon, no? Kumbaga, ayan, panay doubt, selos, away, talagang mabubuwag ang relasyon, no? Parang ganun ang ibig sabihin po niyan. So, ayan, sana po na nagkaroon kayo ng insight sa iyong Setyembre, no? Pero titingin din tayo ng ano no, anong blessing na paparating sa iyo. Ayan, yan daw ang talagang growth mo. Experiencing that, mag-upgrade ka ang sarili mo, no? The Hierophant, ayan yung makikita mo, yung parang reawakening mo, ang new rebirth mo after that, no? So, napakagandang blessing yan. Yes, kumbaga, mas lalo ka magiging strong. Parang next time na ma-experience mo uli ang ganyang bagay, parang no match na sa'yo. Kasi ibig sabihin, you've been through that, no? Kumbaga, kayang-kaya mo na yung mga problemang mga ganyan. Tatawanan mo na lang, no? Pag nakatapos ka na ng itong sitwasyon na to, no? So, growth sa personality mo, no? And everything will follow. Career mo magiging maayos, no? Lahat ng ang finances mo, no?
At dyan na yung full of blessing. Once na natapos na yan, natanggal na yan, everything will follow, gaganda ang trabaho mo, no? Basta wag ka lang matakot na tingin mong hindi na ubra, no? Wag nang ipilit, parang ganon. Kasi merong nakapara talaga sa'yo, no? Pisces, ayan. Thank you and God bless you.